This is a very important information for you. This is a new style ng panggagancho. Mga kababayan, grabe, intense itong modus na ito. Ito na, biktima vlogger. Not the longest. So, Sa video na ito, ipapakita natin ang bagong taktikang panggagancho na kumakalat ngayon sa Maynila. yung dalawang toys, ito yung sanangka, nangihikayat, sign campaign. Yung sign. Pupunta po namin sa isang lugar na kunyari po, lugar ng Sama po kami. kunyari babanggap na may kasama po kami. Okay. Para po magpapirma po sila. Kung dati, budol-budol lang ang modus, ngayon may orientation, seminar at pag-iwan pa ng gamit. Bali nagbablog po ako dun sa Bonifacio Shrine. Binablog ko po yung matanda dun na namamalimos. Then yun nga po lumapit si Sir, si Wilfred na nagpakilala na kung gusto daw po kumuha ng coverage nila ng oblation run sa UP. Oblation run. Kakaiba, di ba? Level up! Kaya tara, balikan natin ang video na ito kung paano ba nila ito ginagawa. Sino naiwan sa anak mo? Asawa ko po. Iwalay po ako sa asawa ko. Tinutulungan lang po ako. Para sa mga anak ko. At maging awareness na din sa inyo para makaiwas sa mga ganitong panluloko. Ngayon, may catch. Sige. Ito, maganda to mga kababayan. You share nyo sa mga nanonood ngayon bago tayo magsimula. You share. Importante ma-share ninyo kasi maganda to. Takpan mo mukha mo, nakakaya naman sa iyo. Gusto mo ba sumikat? Sampo pa yun lang. Hindi, nakakaya naman. I just want to respect his right, no? Pero importante ho tong eksena to. Sige, bago tayo magsimula, mga kababayan, you share this portion. Please share it to your family. Those who are watching, this is a very important information for you. This is a new style ng panggagancho. Panggagancho sa Maynila. Tutuyuan akong laway sa mga to. Mga kababayan, ito po yung suspect. Saan yung pangalan niya, yung dalawa na to? Yan ka. Ito po. I-share mga kababayan, share nyo to, yung informasyon na to kasi baka mangyari sa inyo to, hindi lang sa Maynila, mangyari pa to sa buong bansa. Ito yung suspect Romel. Ito, si Pogi. Romel Gonzales Lagasca. At saka suspect number 2, Janmar Maliwag Bersosa. Yan. Okay. Ito, biktima. Ito, maganda. Mga vlogger. Ito na, biktima vlogger. Not the longest. So, si Manuelito Rael Orneda. Ikaw yung biktima. Ornedo. Ito si yung biktima ng panggagancho. Okay. Sige. Bago ko sila pagsalitay na. Ito po ang style. Mga kababayan, bagong style ng budol-budol. Bagong style ng panggagancho. Itong dalawang toys, ito yung sanangka, nangihikayat, sign campaign. Yung sign. Sa mga tao, inosente. Tapos, dadalhin nila sa lugar, kung saan man yung lugar na sinabi, tama? Opo sir, pupunta po namin sa isang lugar na kunyari po, lugar ng Sama po kami. kunyari babanggap na may kasama po kami. Okay. Para po magpapirma po sila. Di ba? Ngayon, may catch. Bago pumasok doon sa lugar na yon na sinasabi, yung takdang lugar, ang bili nila ay hindi raw pwede magdala ng cellphone at mga gamit. Kailangan daw iwan. Budol-budol nga dating. Ito naman kasi, ito naman, mahal na mahal ko ng mga vlogger Not the longest ito. Si Manuelito. Okay. Iiwan mo mga gamit. Doon sa itinakda nila, itinuro nila. Tapos pagdating doon, kanya-kanya ng iskerda. Wala na yung kanyang, ngayon, pakukwento ko na. So ulitin ko ito muna yung prinsipyo. Tapos pakukwento natin sa kanila. Maganda yung story ito. Nyanyangayin ka.
Kiyaw-kiyaw. Talagang ang budol-budol. Magaling yan sa salitaan. Ha? Sign up. Baka may trabaho, may orientation. Tapos sasabihin, dito kayo mag-iingat ha. Bawal ang cellphone. Bawal ang mga gamit. Iwan ninyo ang gamit. Pati pera, lahat, everything. Kultong-kulto dating eh. No? Baka susunod niya, kailangan nakahubad kayo. Baka naman pati yung maniwala pa kayo. Kayo naman. Ingat lang. Maganda lang ito kasi kakaiba ngayon. Nag-i-innovate. Kung ang panahon nagbabago, yung utak ng kriminal nagbabago din. Tapos pagdating doon, ala na yung meeting, scared na to it's, lelek ba naman to it's, yung biktima, doon sa iniwanan niya, wala na rin. Thank you very much sa kanyang laptop, cellphone, pera, and so on and so forth. Okay, Manuel, kwento mo. Sa hapon po, Mayor. Kultong-kulto dating eh, no? Baka susunod niya, kailangan nakahubad kayo. Baka naman pati yung maniwala pa kayo. Kayo naman. Bali, nagbablog po ako dun sa Bonifacio Shrine. Binablog ko po yung matanda dun na namamalimos. Then, yun nga po, lumapit si Sir, si Wilfred na nagpakilala, na kung gusto daw po kumuha ng coverage nila ng oblation run sa UP. Oblation run sa UP. Kawawang UP. Walang kamalay-malay. Pati sila nadamay. Sige. Siyempre, as a vlogger po, content din yun. So, pumayag naman po ako. Okay. Then yun, dinala po nila ako sa yung mismong kita ng shrine. Nagpakilala sila. Sa oblation? Diyan lang po sa sa shrine. Cartilla? Lang po. Okay. Then yun, nagpakilala sila. Then, kinuha po yung pangalan ko, kung saan address ko, yung kung school pinag-graduatean ko. Then, after po nun, dinala naman ako sa tapat ng UDM. UDM mismo. Doon na po nangyari lahat. Bago daw po magpapirma ng papel na yun, bawal daw nga po lahat ng gamit, nadala ko. Sinulat sa papel, then sinurrender ko lahat. Ba, ang galing pa. Galing. Meron pang log. May inventory. Meron akong inventory. Maganda mga kababayan. Mag-ingat kayo. Maganda yun, no? Kunwari pa, legal eh. Hindi, lagyan natin inventory kung ano yung mga kinuha namin sa iyo. Ba, ikaw naman, komportable. Tulongges ka rin eh. Okay. Tapos, yun. Yan ha. Tingnan niyo, magandang kwento to eh. Papel lang po yun na maliit. Then isusulat lahat doon ng mga gamit mong dala. Tapos kailangan ng pirma mo. Then pirma nung isa pang kasama. Then afterwards po nun, kailangan may tao daw po sa KFC Manila na magpipirma doon. Okay. Then kailangan po pumunta doon, pagbalik kailangan may pirma. Ngayon, ano nangyari? At tulong Teka. Bago mo sabihin yan, gusto ko lang bati si dating Kusyal Ali Atienza. Nanonood sa atin. Maganda to. Kusyal Ali, ito, maganda to. Bagong talonggisa sa Maynila. Paano manggancho? Maganda eh. Maabilidad talaga mga kriminal eh. Sige. Pinapunta ka sa KFC. Opo. Pagdating mo doon, Walang tao po. walang tao. Nasaan na itong dalawang to? Iniwan na lang po ko yan sa hinatid lang ako hanggang sa may SM Manila. Then after nun, basta may tao daw doon po na magmi-meet sa akin para pirmahan yung papel. Pagdating ko po doon, wala na. Kinabahan na po ako doon. Yun, mga kaibigan, lapse of judgment. Iiwan ka. Ang tanong, kilala ka ba nung imimit mo? Dapat yung pala mapapaisip ka na eh. Doon ka na nadali. Doon po. Sabi, binalikan mo ngayon yung registration area Wala. sa tapat ng UDM. Wala na po. Ala na. Parang tawag doon, budol-budol. Na-hypnotize din po ako kung anong sinasabi nila. Sunod lang ako ng sunod. Nahi-hypnotize ka eh, no? Oo. Alam mo bakit? Kasi, mga kababayan, para malaman ninyo, ang budol-budol, magsasalita yan ng gusto nyong marinig. Kaya nagiging music to your ears. Ikaw naman, flying high sa cloud 9. Kaya, pagkakaiba, iwasan nyo na. Kami naman, sa awa ng Diyos, maraming salamat sa SMART at sa mga pulis natin. Ang problema, huwag kayo basta-basta gagawa ng krimen sa Manila ngayon. Bakit? 5-5 na po ang CCTV ngayon ng city government. Binubuhay na po. Nakita nyo sa translation kanina, di ba? Naka-live. Pinapakita sa inyo. Marami na po yung bubuhay natin. Kasi sisikat po kayo sa amin. Buti nga po ang pamahalang lungsod maawain pa sa mga karapatan nito eh. Ayan, kita ninyo, yan, naka-live. Plaza Miranda. Malalaman na natin pag lumalabag ang mga vendor sa labas ng linya.
Ayan, mahirap. Ayan, maluwag. Oh. Nakakadaan ng utaw. Oh. Nagagamit ng taong bayan yung plaza. O yan, ano yan, Villalobos o ano, Hidalgo. O kita nyo, nakakada. Nakapaghahanap buhay sila pero ang tao nakakada. O, kaya malalaman ko pagka dugyot. Napabayan. Katulad yung dalawang to, dugyot. Dugyot ang utak. Kasi ginagamit yung taba ng utak nila sa pang-iisa sa kapwa. Ay, kaya alam mo bakit namin nire-report sa inyo? Ay, this is a typical what we call petty crimes. This will involve in our data as petty crimes. Pero importante kasi na malaman ninyo na may bagong trade, may bagong style ngayon. Baka bago pa lumala, marami pang mga biktima, ngayon lamaan nyo na. Lamaan na this. Kaya mag-iingat sign up. Magiging milyonaryo ka. Hindi ka magiging milyonaryo pag hindi ka naghihirap. Ako, nagtuturo ko ng marketing para sa kaalaman ninyo. At ang lagi kong itinuturo sa marketing, gusto mo kumita ng piso? Hanapin mo customer. Without customer, you don't have sale. Hindi yung hahanapin mo yung bulsa na may bulsa. Ayun, mali yun. Ang tawag doon pang-iisa. Ang tawag ko dito, yan lalaki ng muscle. Ba't parang lumambot lahat ang muscle? Minasahin nyo ba to? Huwag nyo minamasahin. Malambot ang muscle mo. Ang tawag ko dito, batugan. Huwag kayo nang gaganyan sa Maynila. Ano naman yung mga anak ninyo? Pinatitino namin ng syudad. Kayo naman yung nagsisikap ang pamahalaan na ayusin ng syudad para sa mga anak ninyo. Hindi pa kayo nakikisa. Ang walang dulot na, walang buting idudulot. Bumabiyahe ba kayo? Sigurado ka? Hindi na po. Hindi na po. Dati gumagamit ka. Ay, hindi po. Ngayon, Hindi po talaga kami gumagamit, hindi sir. ka gumagamit. Opo. Nahoyo ka na. Dati. Ngayon pa lang po. First time mahoyo. Po. Ikaw, Hindi po. first time mahoyo. Lahat may first time. Totoo naman eh. Sabi sa inyo, nawawala nga ngayon, nauubos yung mga snatcher dyan, no? Sa Loton, Hold Upper, nauubos na lahat sila, pati sa Top Avenue. Hindi perfecto ang gobyerno, pero tuloy-tuloy lang kampanya. Ngayon, nagulat lang ako, bagong modus to. Ngayon, I think, the people should know. The least thing that we can do, not only by doing our job, to keep the peace and order situation, is malaanin nyo na may ganitong klaseng modus. O kaya mag-iingat na kayo, ha? Hindi natin po pwede sabihin na hindi natin alam. O paano ngayon yan? Maligayang etneb-etneb. Kasi mahaba-haba tawits. O ikaw, alam mo na gagawin mo next time. Tapos, total vlogger ka. You share your story to your side. You kwento mo para ma-educate yung ibang tao. You should, yung kahihiyan natin, wala rin namang masamang i-share natin. Total, kung itinago natin yung kahihiyan natin, ganun din naman talaga, napahiya tayo. Pwede maganda nang huwag nang mapahiya o mabiktima yung ibang tao. You continue to, huwag ka sana mawala ng lakas ng loob at paniwala sa lungsod ng Maynila. Manatili ka dito. Ubusin naman natin itong mga ito. Kaya naka? Kaya na nga pa sinasabi ko. Ha? 4 po. Nung gabi bumisita, may mga sakit pa yung nakakaawa. May anak ka? Opo. Ang gagawin natin sa anak nyo? Silang ama. Kaya anak mo, 4? Opo. Ilang taon na? Bunso ko po 10. Panganay mo? 16 po. Sa ka na ulit? Kaya po. Hindi ka na lang nagdasal sa poong Nazareno.
Yung po malaki ko po magkasalanan po. Isa rin po akong diboto pero nakapag-isip po ng masama. Kaya po humihingi po ako ng pasensya kay Kuya Manuel. Mga nagawa ko po. Sino naiwan sa anak mo? Asawa ko po. Hiwalay po ako sa asawa ko. Tinutulungan lang po ako. Lalo sa mga anak ko. Ikaw, Ayun din po ako. 3 po ang anak ko. saan ka umuwi? Sa Quiapo rin po. Magkapit-bahay ka, Tohits? Opo, hiwalay din po ako. Sa mga anak mo? Nasa asawa ko po, nasa Cavite po. 3 po ang anak ko. Kaya nga po, tama po yung sinabi niya, nagpinagsisiyan po namin, nagawa po namin. Sana mapatawad niyo po kami. Handa naman po kami ulit magbago eh. Stapa. Stapa? Swindler. Ha? Swindler. Patong-patong pala to. Stapa, swindle. Article 315, Article 155, alarming scandal, Article 178, RPC, revised penal, using fictitious name, Article 266, physical injury, ba't sinaktan ka ba? Sa siya rin. Ha? Sinaktan ka rin? Hindi naman yung todo na nagkaagawan na. Kasi Oh. nakilala. Ang mukha. Siyempre, mga nato yung mga katawan nito. Lalaki. Pero ako naman po, Mayor, handa ko naman silang i-atras yung yung kaso na yun. Sampunan doon, according, sampunan yung laro ko. Saan po na? Dahil Pwede magsipagpunta sa opisina para mag-fight. Bigay mo kami ganun doon. Ano ba? Ay, mga 10 na po, sir. Yan na yung nabuti. Mga 10 na po, sir. Iba't iba po, sir. Opo, iba't iba po. Meron po sa Quezon City. May iba pong lugar. Ay, nako. Alamin niyo, kung totoo yung may mga anak to at may asawa, bago mo desisyonan, ikaw naman ang complainant. Sa kanya kayo humingi ng tawad, hindi sa akin. Hindi po kami patawan sa iyo. Ngayon, sana patawad mo kami. Handa na kami magbago. Lang po kami pati na rin po sa ibang nagbiktima po namin. Pangako po, di na po mauuli. Handa po kami magbago para sa mga anak namin. Ano mo, mahirap to dahil siyempre... Anyway, sige. At the end of the day, it is up for the complainant. Panalangin ko na lang magkaroon kayo ng kaunawaan sa isa't isa. But for the meantime, you have to do the process. Kayo na mag-usap, Manuel at Nyor, yung complainant. Already filed to the prosecutor. Ha? Napile lang po sa prosecutor. Turn over na yung case sa prosecutor. Na-inquest na. No magkapiyansa. Wala akong binababa. Sino magpapiyansa sa inyo? Ito pang utang raw po. Magkano daw yung piyansa?
Wala pa pong binababang bail. Kaya, yan. Kayong bahala mag-usap-usap. Basta ako, gusto ko lang iparating sa inyo, yan ang dadanasin ninyo, mga kababayan. I-implement namin ng batas, bibigyan namin kayo ng kapanatagan, maging maayos ang ating komunidad. Pero, sad story yan. Ako nalulungkot bilang tao, bilang inyong ama. Hindi perpekto ang buhay, pero lahat yung pagsisisi nila nasa dulo. Nalulungkot lang ako kasi may mga anak sila. O ngayon, paano ngayon yun? Yung mga inapi naman nila, may mga magulang din yun. Sige, kayo mag-usap-usap. Basta kung ano yung nasa batas, ipatupad din nyo. Kung ano napagkasunduan ninyo, kayong bahala. Basta just so you know, mga kababayan, may ganun ng bagong modus. So, tayo, madamdamin lang tong ending na to dahil more than anything else, siyempre, iniisip ko din yung kapakanan ng mga maliliit na bata. Lalo ito, ang gagancho. Kaya huwag yung bili nyo sa ganyan. Ayan, maging aral sa inyo. Kung kayo may anak na maliit pa, magdalawang isip kayo na gumawa ng krimen o panggagadyo sa Maynila, mahuhuli kayo. Lahat ng pagsisisi nasa ulo. Sige na, dali nyo na. Okay. Ito ang pattern ng modus operandi, mga kababayan. Magpapakilala sila na parang legit. May papel, may registration, may sign up. Sasabihin may orientation o meeting na exclusive at kailangang mag-sign. Pero ito ang twist, mga kababayan. Bago pumasok sa venue, ipapaiwan ng cellphone at mga gamit. Ano ang linyahan nila? Bawal ang cellphone dahil may activity kayong gagawin. Pero pag nasa meetup place na, wala nang sisipot sa'yo at pag bumalik ng biktima sa reception area, wala na. Simot na lahat ng gamit niya. Alam nyo, nakakagalit pero hindi nakakagulat. Ang galing talaga ng mga budulero mag-manipulate ng takot, pag-asa at kagustuhang makakuha ng trabaho o exposure. Ginagamit nila ang kahinaan ng panahon, kawalan ng trabaho, pangarap na sumikat, o simpleng pagnanais ng oportunidad. Pero may dapat tandaan, walang matinong orientation na mag-uutos na iwan mo ang cellphone at ibang gamit mo. Kung may nagsabi ng ganito, tumayo ka at umalis. Huwag magpa-pressure. Saludo ako sa mga nag-share ng impormasyon at sa mga otoridad na agad lag-trace sa dalawang suspek. Pero mas importante, kumilos tayo bilang komunidad para protektahan ang ating mga kabataan, mga estudyante at mga content creators. Kaya ito ang ilan sa ating mga paalala. Kung may orientation o seminar na di kilala ang nag-o-offer, verify muna. Hanapin ang opisina, business registration at reviews online. Huwag basta mag-iwan ng cellphone o gamit. Ang cellphone ang first line of defense para sa komunikasyon at pagre-report. Magdala ng kasama kapag pupunta sa hindi kilalang lugar, lalo na sa mga bagong event o meeting. Kapag nabudol, i-report agad sa pulisya at i-post sa social media ang detalye. Huwag mag-share ng sensitive identity info ng biktima. I-save ang mga emergency hotlines at local police hotline. Kung may impormasyon kayo tungkol sa mga suspek, i-contact ang MPD o gamitin ang kapulisan ng hotline. Kaya mga kababayan, sana nag-make sense at nakatulong ang video na ito para maging alerto kayo. I-share nyo ito sa inyong pamilya lalo na sa mga estudyante at kabataan na aktibo sa social media o naghahanap ng trabaho. Kung may impormasyon kayo tungkol sa kaso o sa mga suspek, i-report na agad. Huwag nating hayaang maging biktima ang ating gutom sa oportunidad o ang pag-asa sa magandang buhay. Maging mapanuri, magtanong at magtulungan tayo para hindi na lumaganap ang ganitong uri ng panlilinlang. Ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.